Yan. Ay. Low. Lord, praise to the Most High. Haba Yahweh, Bahasham Yahweh Shai. Shalom, brothers and sisters. Happy Sabbath sa ating lahat sa True Nation Congregation na nagkalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Cebu, kala Brother Godi at Brother Stephen. Sa abroad, kala Bishop at sa mga brothers and sisters natin doon. Shabbat Shalom. Israel. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Israel. Ang topic natin ngayon yung we are under grace of Christ. Kasi sinasabi nga nila na kapag sumampalataya tayo kay Kristo, maliligtas na tayo. Pero yung ibang mga religion, meron silang may mga batas sila na hindi na kailangan ng law. Hindi na dapat kailangan sundin ng law. Pero patutunayan natin yan na kailangan pa rin natin sundin ng mga utos na ibinigay sa atin noon ng ating Aba Yahweh. Basahin natin yung Santiago chapter 2 verse 17. Santiago 2 verse 17. Patay kung walang gawa. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngayon, sabi dito yung pananampalataya daw, kailangan lakipan natin ang gawa. Ano ba yung mga gawa? Yun yung mga kautusan na sinasabi natin. Sinasabi ng mga ibang religion na hindi na kailangan. Kasi kapag pag sumampalataya lang daw tayo kay Yahweh Shai or ang tawag nila ay Jesus Christ, magiging maliligtas na daw tayo. Basahin natin yung totoo ba yun? Pero ang sabi mismo ng ating Kristo na si Yahweh Shai na doon sa Mateo na hindi daw niya inabolish yung law. Mateo chapter 5 verse 17 hanggang 19. Mateo 5 verse 17. Hindi ko inabolish ang law. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang walang bisa ang kautusan at mga propeta. Naparito ako upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at lupa, ngunit isang tuldok o kidlat man lang sa kautusan. Ang kita nyo, sabi doon end of the world na, pero nandiyan pa rin yung kautusan. Wala pa rin magbabago. Ngayon wala pa namang end of the world, di ba? Kaya kailangan pa rin natin sundin yung mga utos. Sige, tuloy. Ni kudlit man o kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magtuturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa utusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Yes, diba? Yun yung kapag baliktad ang utos mo na sabihin mo wala na yung kautusan, ang mangyayari sa iyo ikaw yung pinakamababa sa kaharian ng langit. Pero kapag sinusunod mo naman na tinuturo yung mga kautusan, ikaw ang pinakadakila sa kaharian ng mga langit. Sa kaharian ng langit. Kasi yung iba, sinasabi nila,
sila yung tagasunod ni, ni Paul, si Apostol Paul. Ano ba yun? Sinabi daw nila, sabi ni Apostol Paul, binasura na yung mga kautusan. Kasi sa pananampalataya lang kay Kristo, maliligtas na tayo. Ano ba yung mga sinasabi ni Paul? Ito, Roma chapter 3 verse 31. Kung talaga bang ninabolis na ni Paul yung kautusan. Basahin natin. Roma chapter 3 verse 31. Roma verse 3, tama, chapter 31. Abolish, wag nawa. Pinapawalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa pananampalatayang ito? Hinding-hindi, sa halip, pinagpatibay pa namin ito. Ayan, di ba? Kasi naguguluhan yung iba na akala nila, sabi ni Paul, na inabolish niya na. Pero ipinaliwanag dito ni Paul na hindi sapagkat pinagtitibay pa niya. Kaya nagkakasundo sila ni Santiago. Kasi kay Santiago patay ang pananampalataya kapag hindi mo sinusunod ang kautusan ng ating Abayahawa, ating may likha. Kaya yun, isa pa, yung sinabi pa si Paul din to, taga Roma, chapter 7 verse 12. Ano yung sabi niya tungkol sa kautusan? Mga taga Roma, chapter 7 verse 12. Muna ito ba sa'yo? Kaya nga, banal ang kautusan at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Di ba? Paano ka magiging banal kung hindi mo susundin yung mga utos? Kaya kailangan, dalawa yan. Susundin mo yung utos at sumampalataya kay Yahweh siya. Or sa sinasabi nila si Jesus Christ. Ano ba yung lagi nila sinasabi na binasura na yung kautusan? Ito yung sacrificial law, yung mga pag-aalay ng mga animal sacrifices. Yung kapag nagkaroon ka ng kasalanan, pag nagkasala ka, mag-aalay ka lang ng mga tupa o kaya ng kambing para matanggalan yung mga kasalanan. Nasa Hebreo 10 yan. Yun yung sinasabi ni Apostol Paul doon. Hindi yun yung kautosan yung inabolish niya, kundi yung pag-aalay ng mga animal sacrifices. Kasi nga, isa sa mga dahilan kung bakit naparito ang ating Messiah para siya ang maging handog sa mga kasalanan natin. Siya yung eternal sacrifices na ibinigay ng Panginoon para sa atin, para matanggal ang ating mga kasalanan. Hebreo 10 yun. Hebreo 10. Naka-live ba tayo? Yan. Chapter 1 hanggang chapter 23. Pinagaling ang isang lumpo. Minsan, Mali. Hebreo. Bakit tayo pumunta sa Hebreo? Sira na to.
Mga Hebreo 10, ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na inaalay taon-taon. Kung napatawad na ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na silang aalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na sila kailanman mag-aalay pang muli. Ngunit ang mga alay na ito ay nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi na makakapawi ng mga kasalanan. Dahil dyan, nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati ang mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig na dambana dalhin. Hindi mo inalugdan ang mga handog na sinunog, at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog, kaya't sinabi ko'y, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sinabi mo na niya, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin, at ang mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito inihandog ayon sa kautusan. Sa kanya idinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Ayun, di ba? Di ba? Ang inano dyan, yung inalis yung pagiging paghahandog ng animal sacrifices. At si Yahweh siya na yung naging everlasting sacrifice natin. Ito yun, yung sa everlasting sacrifice natin ng Isaiah. Gawa, chapter 3, verse 18. Gawa, chapter 3. Excuse me. Gawa, chapter 3, verse 18. Sa ganitong paraan ay natupad ang matagal nang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay kailangang magdusa. Kailangan si Kristo kailangan magdusa para sa ating mga kasalanan. Yan yung binago sa animal sacrifices. Hindi yung mga animal sacrifices. Ayaw na yun ng Diyos, ng ating Abayawa, na gagalit na siya kapag tayo'y naghahandog ng mga animal para sa ating kasalanan, tapos lagi naman tayo gumagawa ng ating mga kasalanan. Di ba? Yun yung binago at hindi yung kautusan. Pero may mga nagsasabi rin na mga ibang reliyon, sabi nila inabolish na yung law at katulad yung Sabat, kasi sabi yung nangyari, yung nagpapagaling si Yahweh Shai, o kaya si Jesus Christ, nagpapagaling sa araw ng Sabat. Ito yung dahilan nila kaya inabolish na yung law. Pero yung pagpapagaling ba sa Sabat, ibig bang sabihin yan yung nagkasala na si Yahweh Shai. Basahin natin yung Leviticus chapter 23 verse 3. Ano ba yung
ginagawa natin kapag araw ng Sabat? Ito. Levitico 23:3. Levitico 23 verse 3. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw kayo ay magpapahinga. Iyon ay araw na banal na pagtitipon. Huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo, saan man kayo naroroon. Iyon ang araw ng pumamahinga na para kay Yahweh. Ngayon, sabi dito, sa 6 na araw hindi kayo magtatrabaho. Sa ikapitong araw, magpapahinga kayo. At yung araw na din yan, yung Sabat na yan, banal na pagtitipon. Yung mga tayo, nagtitipon tayo para sa mga gawain pang-banal. Kung katulad nung magsasabat class tayo, magpipreach tayo, o kaya sa panahon naman ni Kristo, nung nandoon siya sa lupa, nung nandun pa siya sa lupa, nagpipreach din siya at nagpapagaling din siya. Ano rin yun? Gawain pang-banal din. Wala, pares, kumbaga wala siyang ginabag na batas. Diba? Exemption. Ito pa, di ba si Pablo, sinasabi ni Pablo na wala na yung kautusan, wala na Sabat. Ito si Pablo, nangangaral sa araw ng Sabat. Gawa 17, verse 1 and 2. Mga Gawa, verse 17, Chapter 17. chapter 17, verse 1 and 2. Dumaan sina Pablo at sila sa Amphipolis at Apollonia hanggang sa makarating sa Thessalonica. Sa lungsod na ito'y may mga sinagoga ang mga Hudyo, at ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya'y pumasok doon. Sa loob ng 3 linggo, tuwing araw ng pamamahinga, siya ay paliwanagan sa kanila tungkol sa kasulatan. Ayan, di ba? Linggo-linggo linggo-linggo nga, araw ng pamamahinga, Sabat din. Debate si Paul doon tungkol sa kasulatan. At saka sa Gawa 18:4, araw din ng Sabat. Si Pablo ulit dyan. Magawa 18 verse 4. Tuwing araw ng pamamahinga, si Pablo ay pagpaliwanagan sa mga Hudyo o Gregeyo sa sinagoga at sinisikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat. Araw din ng Sabat yan. Pumapasok si tuwing nakagawian niya ni Pablo na pumasok sa sinagoga, sinisikap niyang makahikayat ng pananampalataya. Meron naman nagsasabi na katulad nung yung ibang reliyon, sabi nila wala nang kautusan kasi katulad nung pagkain ng mga baboy, mga karumal-dumal na hayop. Kasi sinabi daw ng ating Bisaya na lahat daw ng pagkain ay malinis na. Ito yung verse nun, yung totoo ba na yung mga baboy at mga karumal-dumal na hayop yung sinasabi dito ng ating Bisaya? Basahin muna natin yung sinasabi ng mga ibang reliyon. Sa Marcos 7 verse 19. Marcos 7 verse 19. Sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagtapos ay idudumi. Sa ganitong paraan ay pinahayag ni Yahweh o ni Kristo na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Ngayon, sabi dito sa Marcos 7 verse 19, lahat sapagkat hindi naman pumapasok sa kanyang puso kundi sa tiyan, pagkatapos ay idudumi. Sa ganitong paraan ay pinahayag ni Yahweh na ang lahat ng pagkain ay maaari ng kainin.
ito yung pagkain na to, ito yung talagang nakakain. Hindi naman sinabi dito na ang lahat ng mga hayop ay pwede nang kainin. Ang sinabi niya rito ng ating Bisaya, ang lahat ng pagkain. Ang pagkain ay mga pagkain na malilinis, hindi yung marurumi. Bakit ba kasi niya sinabi ito? Kasi nangyari ito dahil doon din sa unang verse, yun yung mga tinapay na nadumihan. Kasi pinuna sila ng mga pariseo na yung mga sumusunod kay Yahweh siya, yung mga tagasunod niya, kumakain ng tinapay nang hindi naghuhugas ng kamay. Marcos 7 verse 1 and 2. Marcos 7 verse 1 and 2. Lumapit kay Jesus o kay Hawashai ang mga Pariseo, kasama ang ilang tagapagturo ng kautosan na galing sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng hindi muna naghugas ng kamay ayon sa kinaugalian. Ngayon, pag sinita sila ng mga Pariseo, yung tagapagturo ng kautosan, sabi nila sa mga alagad ni Yahushua, bakit hindi kayo naghuhugas muna ng mga kamay? Ayon sa kinaugalian. Kaya naman na nasabi ni Yahushua na yung pagkontra sa mga Pariseo, kasi yung mga Pariseo, mga kontra lang sila ng kontra kay Yahushua. May mahanap sila ng butas para ipapatay siya. Pero yung mga kautosan na sinasabi nila ay mga tama naman, pero yung mga gawain nila hindi naman nila ginagawa. Katulad nung naman sa kay Pedro naman, yung sabi ng mga ibang reliyon, sa Gawa 10, sabi nila na yung nilinis na daw ni Kristo yung mga karumalduman. Gawa 10:15. Gawa 10 verse 15. Muli niyang narinig ang tinig. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos. Ito naman, ito yung si Pedro, nagkaroon ng pangitain na nakakita siya ng mga iba't ibang klaseng ng hayop. Tapos, sinabi sa kanya ni Yahushua, ni Kristo, na magkatay ka at kumain. Pero ang sabi ni Pedro, kailanman ay hindi po ako, Panginoon, kailanman ay hindi po ako kumakain ng karumal-duman. Pero ang sabi dito ni Yahushua, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin nito? Kasi dito binasi ng mga pork eater believers yung pagkain ng mga karumal-dumal na hayop pwede nang kainin kasi sinabi na ito ni Kristo. Ito lang to, yung pangitain ni Peter. Kasi kapag itinuloy mo to, binasa mo itong buong Gawa 10. Ito yung mga hintil na si Cornelio, na siya
sila yung mga hintil na pwede nang pwede nang sumampalataya sa Diyos. Basta katulad nito, ito yung sinabi ni Pedro na yung kahulugan ng kanyang pangitayin. Gawa 10:34-35. Mga Gawa 10 verse 34-35. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya na sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid, kahit taga saan mang bansa. Ayan, ang ibig sabihin nun, ang paliwanag doon na ang huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Sila yung mga hintik na nagbagong buhay kasi sumampalataya sila kay Hawashai. Yun yung mga nilinis na hindi yung literal na mga hayop na karumal-dumal. Kasi nga, yung sinasabi nila na binabago ni Kristo yung mga kautosan, pero ang katunayan, wala siyang nilabag doon. Ibasahin natin yung sinabi ito ni Juan, ni Pablo at saka ni Peter. Ito, yung kay Juan, yung first 1 chapter 3 verse 5. First 1 chapter 3 verse 5. At nalaman ninyo na siya'y nahayag upang magalis ng mga kasalanan, at sa Kanya'y walang kasalanan. Di ba? Yung sinabi ni Peter, si Yahweh ay walang kasalanan. Siya pa rin ang nag-aalis ng mga kasalanan. Si taga Corinto, chapter 5 verse 21, si Pablo naman to. Sinabi niya si Kristo ay walang nilabag na kasalanan. Mga taga Corinto, chapter 5 verse 21. Hindi nagkasala si Kristo o si Hawashai, ngunit dahil sa atin, siya itinuring ng makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ngayon, si Pablo naman yun, di ba? Si Peter naman, sinabi niya rin na si Hawashai or wala siyang kasalanan. 1 Peter chapter 2 verse 22. 1 Pedro Echo. 1 Pedro chapter 2 verse 22. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Ayan, di ba? Di ba? Sabi ni Peter, siya hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Patunayan na natin na yung pagparito ng ating Bisaya ay sa pagtubos sa ating mga kasalanan. At hindi na tayo mag-animal sacrifices kasi yung ating Bisaya ang pinaka-eternal sacrifice natin. Ano pa ba ang mga dahilan kung bakit naparito ang ating Bisaya? Isa sa mga dahilan ay naparito siya para sa mga nawawalang tupa na ating mga lahi ng mga Israelites. Nasa Mateo chapter 15 verse 24. Kasi nga, dahil maraming, ano ba yung mga nawawalang tupa ng Israel? Kasi nga dahil sa sila ng mga ibang bansa, katulad ng Grego,
mayroong mga Israelites na nagpa-convert na o kaya napilitan na tumalikod sa kautusan at naging hintil na sila. Sumasamba na sila sa Diyos ang kumakain ng mga karumaduman na hayop. Kasi nga dahil nasakop sila, natakot sila, napapatayin sila, kaya sumunod na lang sila sa mga takibang bansa. Kaya naparito ang ating Messiah, si Jesus Christ, na para sa mga nawawalang tupa ng Israel. Mateo chapter 15 verse 24. Mateo chapter 15 verse 24. Sumagot si Jesus o si Yahushua, sa mga naliligaw na tupa ng sambayanan ng Israel lamang ako isinugo. Ayun. Kumbaga, hindi lang sa mga Israelita na para tayo maligtas. Pati na rin yung mga lahi natin noon na napariwara. Yun. Ano pa ba? Yung naparito rin ang ating Messiah para i-keep natin yung mga commandments ng ating Abayahawa. Kasi yung iba, sinasabi nila, naparito ang Messiah para wala na yung, para i-abolish yung kautusan eh. Parang baliktad eh. Kasi pumunta dito ang ating Messiah sa mga Israelita na nawawalang tupang Israelita. Para na rin, kapag sumamba na sila sa ating Messiah, kailangan din nilang i-keep ang mga commandments. Sundin ang mga commandments. Sige, basahin natin yung Mateo chapter 19 verse 17. Mateo chapter 19 verse 17. Sumagot si Jesus o si Yahushua, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong makakamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang kautusan ng Diyos. Ayan, sabi nyo, wala na yung kautusan. Pero sinabi dito ni Yahushua, ang mabuti ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ano ba yung mga kautusan ng Diyos? Katulad dyan ng huwag kang kakain ng mga karumal-dumal, katulad ng baboy. Sumunod ka sa Ten Commandments, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Diba? Yan yun eh. Saka yung kalilitang utos, katulad nung huwag kang magpapakalbo, huwag kang magpapaputol ng balbas. Nasa utos din yan. Yung mga fringes, magsusuot ka ng mga fringes na mga damit. At saka, yung mga karumal-dumal, huwag kang kakain ng mga karumal-dumal na hayop. Saka, remember the Sabbath day. Ayan, sige. Umpisahan natin sa huwag kang magpapakalbo. Leviticus chapter 21 verse 5. Leviticus chapter 21 verse 5. Huwag silang magpapakalbo, magpapaputol ng balbas, o maghihiwa sa sarili upang ipakita lamang na sila'y nagluluksa. Ayan, bawal magpakalbo, tapos bawal magpaahit ng balbas. Ito naman, fringes. Numbers 15 verse 30. Fringes sa Numbers 15 verse 30. English na din. Speak unto the children of Israel, and bid them that they make them fringes in the borders of their garments throughout their generations, and that they put upon the fringe of the borders a riband of blue. Ayan. Kasi kaya tayo pinapasuot ng ganyan para may